Ito, isang magandang balita muna kasi ito po yung palagay ko ay kailangan natin. Alam niyo kung ano ito? Budget. Nangangailangan po ng budget ang ating Coast Guard at saka yung BIPAR, Philippine Coast Guard, at yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yan po yung parehong nagbabantay ng ating karagatan, especially dyan sa may West Philippine Sea. Dahil nga po sa controversial ang kalagayan ngayon ng West Philippine Sea, kaya yun pong mga confidential or yung confidential fund, yung controversial ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan, yan po yung plano ng ating Kongreso at Senado na italaga dyan sa Coast Guard at saka BIPAR. So maganda ito kasi sa kasalukuyan, maliit pa rin po ang budget ng Coast Guard natin, Philippine Coast Guard at saka ng BIPAR. Ay napakalaki ng kanilang trabaho. Bantayan ng BIPAR ang laman dagat ng buong bansa, hindi lang ng West Philippine Sea. Ang Coast Guard ganoon din. Pero napakaliit po ng kanilang confidential at intelligence fund. So si Speaker Romualdez at yung maraming politiko sa Congress nagkasundo. Tanggalin ang budget na yan doon sa ibang ahensya ng pamahalaan. Tapos, itong Senate President Zubiri at iba pang senador sumang-ayon din na bawasin, tanggalin doon sa ibang ahensya ng gobyerno ang confidential fund, ibigay para ho dito sa ating mga kinaukulan nagbabantay ng ating karagatan. Iyan ang good news kasi kailangan po. Yan ang isang problema ng Coast Guard. Kakaunti na yung kanilang manpower, kakaunti pa rin ng pera, although yung pagdadagdag ng mga barko at kailangan ay talagang specific budget yan. So yan po yung good news dahil sila yung priority ng ating Kongreso at Senado. Sila po yung merong authority sa realignment ng proposed budget na pinag-uusapan for 2024. Ayan, ano yung masasabi? Dahil kapag may pera na sila, may pang-counterintelligence kung ano man, operation, makakagalaw sila 24/7 at mas marami silang mabibigyan ng proteksyon. Marami rin tayong malalaman kung ano ang kanilang ginagawang pagharap sa mga Chinese Coast Guard or mga mangingisda na mga dayuhan sa may area ng West Philippine Sea. Ang galing po ng galawang yan. Okay? Sunod na ating pag-usapan dito, ito po. Okay? Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines ay tataasan din po ang budget. Gusto rin po ng Executive Department at saka ng ating mga politiko, Congress at Senate, sila sa kanila dadaan yan, dagdagan ng budget para ho sa yung modernization program, manpower, intelligence, and confidential operation. Confidential pa ang kailangan dito. So, sang-ayon din dyan ang ating mga senador, congressman. So, ibig sabihin ito, nakumbinsi na, hindi na nahihirapang humingi ng pera dahil voluntaring ginagawa ng mga politiko sa Senado at Kongreso na sila'y bigyan ng budget dahil nakikita nilang kailangan na. Kaya maganda po itong mga nangyayari ito kahit papaano dahil ang ating sundalo, ang ating Department of National Defense, ang sila pong nakapront dyan at continuous po ang kailang pag-aaral, pagsusuri, pagpaplano in case na mayroong mga emergency na hindi natin inaasahang darating, pinaghahandaan yan. Pero for national security reason, hindi pwedeng sabihin ko kung ano po yung kanilang mga paghahanda. Basta ang mahalaga, naka-prepare sila. In case of emergency, haharap sila. So, yun po ay dapat ay may pera, may manpower, at mayroong mga facilities or yung tinatawag na modernization program. Suportado po. Ayos. Dalawang good news yan. Sunod na ating pag-usapan, kinumpirma na po ng Office of the President, especially ni Secretary Lucas Bersamin, Executive Secretary, na binabalangkas na nila ang mga ebidensya at panibagong kaso na kanilang ipapile laban sa China. Kaugnay po dun sa pinakahuling insidente nga na nilagyan nila ng floating barrier, yun pong Baho de Masinloc sa Zambales, na nasa sakop ng exclusive economic zone. At saka yung patuloy na pagkiklaim ng China na yung Scarborough yan ay sakop nila. Hindi, nasa atin pa rin yan under international law. Kaya, doon sa nangyaring pagharang
paglalagay nila ng kinurdo nila yung dagat para pagbawalan ng Pilipinong mangingisda, isang paglabag na naman sa batas yun. Kaya ayun po ang inihahanda ng Office of the President. Okay? So, hintayin natin kung saan makakarating yan at kung ano ang kahinat nga ng isyong ito. Samantala, naku, alam niya man natin ay naiba naman, pero ito related din sa aksyon ng ating Pangulo. Maraming ginagawa si Pangulong Marcos. Zero tolerance. Yan. Ang panawagan ng ating Pangulo at policy ng ating Pangulo para sa makaiwas o huwag ma-involve sa graft in corruption ng ating mga pulis, especially yung mga general na kanyang magunita 2 days ago, pinanumpa niya ang maraming mga bagong general sa Malacanang. At bilang Pangulo, bilang Commander-in-Chief, yun ang kanyang sinabi. Zero tolerance. At iwasang ma-involve, masangkot sa darating na mga araw ang mga general ng ating PNP. So sana naman po ay magbago na talaga. Hindi ko sinabing involved sila. Kung yung magugunita nitong nakaraang mga buwan, mandatory courtesy resignation ang ginawa, ang inuutos ng Pangulo at ng DILG para ho magkaroon ng malawakang cleansing sa ating PNP. So ngayon, muling ipinaalaala ng ating Pangulo sa pagkatapos manumpa ang mga general sa Malacanang ay iwasan masangkot sa katiwalian. Ibig sabihin, seryoso si Pangulong Marcos. Linisin ang kapulisan, huwag ma-involve sa illegal na gawain kasi hindi naman talaga kailangan niya. So, okay na okay po yan. Sunod na issue ay ito pong isang magandang balita naman ito para maiba naman tayo. At trabaho para sa bayan. Bagong batas po ito. Target yata ay 2 milyon Pilipino magkaroon ng trabaho sa bagong batas. Yan ang big challenge sa Department of Labor and Employment at business community, paano sila mag-ugnayan para mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayan. So kahit tayo may problema sa West Philippine Sea, may problema tayo sa kung anong mga mataas na bilihin, mataas na fuel, yung inflation at yung fuel, problema. So ang tugon ay trabaho para sa bayan. May bagong batas na mag-create ng maraming trabaho. At sang-ayon dito mga employer, kaya doon na lang i-produce, dahan-dahan lang. So good luck sa mga kinaukulan. Yan ang mga ibang news, development. Kahit na anong pagsubok, tuloy po ang galawan ng ating Pangulo, ng ating gobyerno, pangkalahatan para pa rin sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya suportahan natin. Huwag nating iwan ang gobyerno. Higit sa lahat, ang kailang ginagawa para sa atin. Especially ang focus ng gobyerno ay dyan ho sa patuloy na pakikialam, panghihimasok, ng bubuli, ng argabyado, ng haharas na Chinese Coast Guard at yung Chinese government. Okay? Maliwanag po na yun pa rin ang number 1 o nangunguna na mga pinakakabalahan dahil tayo ay inaargabyado na. Tayo ay minamaliit masyado ng People's Republic of China o ng Chinese government.